Hello po sa lahat ng tagapakinig ng Batang 90s Horror. Ako po si Cecil. 14 anyos lang po ako nung naganap yung karanasan kong ito. Bale nanay at nakababatang kapatid ko na lang ang kasama ko dahil ilang taon na ding wala ang tatay namin. May maliit po kaming karenderya nung panahon na yun sa probinsya. Yun po ang pinagkukuhaan namin ng pang-araw-araw naming gastusin. Si nanay po ang madalas mamalengke ng mga sahog o sangkap para sa putahing itinitinda namin. 3:00 pa lang ng madaling araw, umaalis na siya ng bahay. At paggising ko nga madalas nakabalik na siya at magluluto na lang. Nakasanayan niya na to. Pero dumating po yung oras na nagkasakit si nanay. Nahirapan siyang maglakad at medyo namanas yung hita niya. Kaya niya namang magluto pero syempre mahihirapan siya na mamalengke. Kaya ako na mismong nagpresenta para ako na lang ang mamili tuwing madaling araw. Kinabukasan nga, sa unang beses na ako ang mamimili, medyo late ako nagising. Mag-aalas 4 na. Kaya nagmamadali akong umalis at dinampot yung listahan sa ibabaw ng TV na ginawa ni nanay nung gabi. Inilista niya lahat kung anong bibilin. Pati na din yung pangalan ng mga tindahan at mga suki niyang bibilan. Nilagay niya din ang mga presyo ng mga sangkap at sahog. Detalyado ito. Kahit nga yung mismong pwesto kung saan ko matatagpuan yung suki niyang bilihan nakasulat. Pagdating ko nga sa palengke, napakadami na pong tao. Masamang senyales to dahil karaniwan ng mga suki ni nanay nagkakaubusan na ng paninda sa ganitong oras. Kung hindi ko kasi maaabutan yung tinda ng mga suki ni nanay, malamang sa malamang dun ako makakabili sa mas mahal o di naman kaya sa pangit ang quality ng paninda. Pagbaba ko na nga ng tricycle, nagmamadali na akong namili. At dahil nga ito yung unang beses na ako yung pumunta para mamalengke, nahirapan akong puntahan yung ibang tindahan. Paano ba naman kasi, karaniwan sa lista ni nanay ay medyo magulo. Gaya ng bilihan ng atsuete at star anise na nakatago sa likod na bahagi ng palengke. Pero may partikular na pwesto talaga ng suki ni nanay ang nahirapan akong hanapin. Isdaan sa likod ng palengke. Ito lang po yung nakalagay, kaya medyo naguluhan ako. Di ko kasi alam kung nasan yung likod o yung harap ng pamilihan. Kaya naglakad-lakad na lang ako hanggang sa narating ko yung bahagi ng palengke na wala ng tao. Nakakita ako ng isang matandang babae na puting-puti na ang buhok. May dala itong bilao ng karne. Nagtanong ako rito. Nay, ito po ba yung likod ng palengke? Saan po ba dito yung bilihan ng isda ni Aling Oryang? Sandali itong nanahimik at sabay-sabing, Oryang baka mo. Ako si Oryang. Anong isda ba yung bibilin mo? wika nito. Nagtataka akong tumingin sa kanya sabay sulyap ko pa sa dala-dala nitong bilao na may mga karne ng hindi ko alam na hayop. Kayo po si Aling Oryang? Kayo po yung kumare ni Nanay Isabel ko? Ay, oo, ako si Oryang. Ano bang isda pinapabili ni Isabel? Sagot naman ito. Tilapia po. 2 kilo. Wala na po ba? Medyo alangan kong wika. Meron. Sandali lang, maghintay ka dyan, Neng, at kukuhainin ko lang. Sabay umalis ito at wala pang ilang minuto, bumalik ito na may dalang bilao na puno na ng isdang tilapia. Magaganda ang itsura nito at mukhang sariwa. Binalot niya ito at inabot sa akin. Inabot ko naman ang bayad at hindi na nito binilang at diretso na nitong binulsa. Magpapaalam pa sana ako. Pero nung nilagay ko lang saglit yung mga isda sa bayong, pagtingin ko sa kanya bigla na lang siyang nawala. Napakunot ang noo ko sa pagtataka. Pero dahil nga malamang sa malamang hinihintay na ako ni nanay, nagmamadali na akong sumakay ng tricycle pa uwi. Pagdating ko nga sa bahay, sermon na ang inabot ko kay nanay. Maliwanag na kasi at wala pa siyang nasisimula na lutuin dahil sa tagal nga ng inabot ko sa pamamalengke. Pero maya-maya naman lumamig na din ang ulo nito
at hinainan pa ako ng pritong tilapia. Nauna niyang niluto ito dahil mabilis lang ang proseso at dahil nga sa nagutom na rin ako, agad ko naman itong kinain. Sobrang sarap po nito kahit walang sausawan talaga namang malasa. Pagtapos po ng ilang minuto, nagpahinga ako para maghanda sa pagtulong sa paggayat ng iba pang rekado sa lutuin ni nanay. Nang pagtayo ko po bigla na lang sumakit yung tiyan ko. Sobrang sakit na para bang may humahalukay sa loob. Napaluhod ako at napasigaw. Ngayon ko lang naramdaman yung ganong sakit. Napatakbo si nanay sa kinalalagyan ko. Inalalayan niya ako para humiga sa sopa. Sa oras na yon, napaisip na si nanay na baka meron akong nakain na naging dahilan ng pagsakit ng tiyan ko. Wala naman akong ibang kinain kundi yung tilapia, kaya naisip na din ni nanay na baka sira na o may kung ano sa pritong isda, kaya nagmamadali nitong tinanggal sa istante. Mabuti na nga lang din wala pang customer na kumakain ng mga sandaling yon. Nay, parang may humahalukay sa tiyan ko. Sobrang sakit. Inabutan naman ako ng gamot ni nanay. Ano pa bang nakain mo bukod sa tilapia, Cecil? Ano ka ba namang bata ka? Baka naman may nabili kang kung ano dyan sa may palengke kaya sumakit yung tiyan mo. Hindi, Nay. Yung tilapia lang po yung kinain ko. Galing kay Aling Oriang, di ba? Kung kay Ninang Gloria mo yung isda na nabili mo, sigurado namang sariwa yan at hindi naman tayo pagbebentahan ng may problema ng ninang mo. Napatigil ako sa sinabing yun ni nanay. Si Ninang Gloria? Kala ko Oriang yung pangalan ng bibilan ko ng isda, Nay. Ha? Si Gloria nga yung Oriang. Di ba nga yun naman talaga yung tawag ko sa kanya? Nanlaki ang mga mata ko sa narinig kong sagot ni nanay. Naloko na. Hindi naman si Ninang Gloria yung nagbenta sa akin ng isda kanina Kilala ko kasi si Ninang Gloria. Alam ko yung itsura niya. Doon ko lang din naalala na isdaan nga pala ang negosyo niya. Pero ang talagang nagdala ng pag-aalala sa isip ko kung sino yung matandang nagbenta sa akin ng isda kanina. At anong meron sa isda na binenta niya na nagpasakit sa tiyan ko. Nay, hindi si Ninang yung nabilan ko ng isda kanina. Matandang babae po na puting-puti na yung mga buhok. Nanlaki yung mga mata ni nanay at hindi kaagad nakapagsalita. Maya-maya pa nga, nagmamadali nitong kinuha yung pritong tilapia. Inilapag sa lamesa at dali-daling kumuha ng kalamansi at pinatakit dito. Napakunot ang noo ko sa nakitang ginawa ni nanay. Pero maya-maya pa nga, napasinghap ako at tila ba nagulat sa nakita ko. Laking hilakbot ko nga nang makita kong para ba itong natunaw na plastic. Bahagyang umuusok pa nga ito at naglalabas ng mabahong amoy. Kumakatas ito at nagiging itim na likido na may buo-buo pang parang nabubulok na karne. Kinilabutan ako at napatingin kay nanay. Nay, ano yan? Bakit naging ganyan yung tilapia? Nagmamadali si nanay na tinawag yung kapatid kong nakababata. Totoy, gumising ka muna, anak. Magmadali ka. Puntahan mo si Mang Dionisio doon. Kailangan ng ate mo ng tulong niya. Narinig kong nagpapanik na utos ni nanay sa nakababata kong kapatid. Pupungas-pungas pa pero nagmamadali namang tumakbo si Totoy palabas ng bahay namin. Minabuti naman ni nanay na magsarado na lang muna ng karinderya. Nay, bakit po? Anong nangyari? Nalason po ba ako? Mahina akong wika. Sa pagkakataong yun, tila namamanhid na yung tiyan ko. Maya't maya pa rin yung paghalukay sa loob hanggang sa nawala na nga po ako ng malay. Nagising ako na nasa higaan na ako sa kwarto ko. Nakatayo sila nanay at Totoy sa bandang pinto at nasa tabi ko naman si Mang Dionisio. Naramdaman kong kahit paano humupa na yung sakit ng sikmura ko. May gumagalaw pa rin sa loob pero hindi na siya masakit. Iha, buti at nagising ka rin. Kailangan mo kasing inumin tong hinanda kong pangontra. Mas magiging epektibo kasi to kung meron kang malay. Pangontra po saan, Mang Dionisio? Nanghihina ako namang tugon. Tumingin ito kay nanay. Marahan naman siyang tumungo kay Mang Dionisio. Iha, sasabihin ko na sa yung sitwasyon mo ha. Pero huwag ka mabibigla. Yung nakain mo kasi kanina hindi talaga tilapia.
At malamang sa malamang nga hindi ito isang isda. Yung nakain mo kasi kanina karneng may yanggaw. Nanlaki po yung mga mata ko sa hilakbot sa narinig ko. Kahit paano po kasi, alam ko kung ano yung ibig sabihin nun. Ang yanggaw po, yung proseso ng mga aswang sa panghahawa o panglalason. Ginagamit po nila yung laway nila at hinahalo sa pagkain o ininumin ng bibiktimahin nila. Dalawa po yung pwedeng mangyari pag nayanggaw ang isang tao sa pagkakaalam ko. Pwede siyang mahawa at maging aswang at pwede din po na ikamatay na lang ito na para bang lason. Dahil nga dun, napatayo ako sa higaan. Binalutan ako ng kilabot sa narinig kong yun. Paano pong yanggaw, Mang Dionisio? Niluto po ni nanay yung tilapia. Nilagyan niya ng asin. Bakit? Napatigil ako nang maalala kong betchin nga pala yung pinapahid ni nanay pagka nagpiprito siya at hindi asin. Napasandal na lang ako sa higaan habang napatingin ako kay nanay. Nagwika naman to kay Mang Dionisio. Magiging aswang ba yung anak ko, Mang Dionisio? Huwag kayong mag-alala. Mabuti na nga lang pinatawag niyo ako kaagad Hindi pa nabubuo yung sisiw na mutya ng aswang, kaya mabuti pa at inumin mo na yung langis na yan hanggat hindi pa huli ang lahat. Nang marinig ko yun, agad-agad ko naman kinuha yung baso at tinungga ito. Pagkatapos nga ng ilang minuto, muli nang sumakit yung tiyan ko. Sa pagkakataong yun, mas parang tumindi yung hapdi sa loob. Parang may nagwawalang kung ano sa sikmura ko. Napayak na nga lang ako sa sakit pero maya-maya nga naramdaman kong parang may umaangat na mula rito at paglaon nga inilabas ko na sa bibig ko. Pasintabi po sa mga listener nyo na kasalukuyang kumakain. Pero ngayon lang po kasi ako sumuka ng ganun kadami. Parang halos isang tabo ito. At ang mas nakakakilabot kulay itim na may tila buo-buo pang karne. Maya-maya pa nga, tila isang bilog na bagay ang bumara sa lalamunan ko. Sinubukan kong tanggalin ito gamit ang kamay ko. At laking sinda ko nga nang makita ko na tila ulo ito ng itim na sisiw. Naibato ko ito sa sobrang takot nang tila ba dumilat pa ito. Agad naman itong sinabuyan ni Mang Dionisio ng abo at paglaon natunaw na para bang nilagyan ng asido. Matapos nun nakaramdam na ako ng ginhawa. Tumakbo si nanay at totoy sa akin at mahigpit akong niyakap. Huwag muna kayong magpakampante, Sabel. Kailangan pa ding ipagpatuloy ni Cecil ang pag-inom sala ng ginawa ko para makasigurado din tayo na wala nang naiwang mutya sa sikmura niya. Tumango naman si nanay, tanda ng pagsang-ayon kay Mang Dionisio. Walang iya talaga yung matandang aswang na yan, Mang Dionisio. Kala ko na wala na yan Nakabalik na naman pala. Muntik pa madali yung anak ko. Kagaling talagang tsumempo. Yun nga din ang akala ko, Sabel. Na wala na yung matandang aswang na mahilig mangyanggaw. Muntik na mahuli yan dati ng mga kasama kong manggagamot pero nakatakas pa. Ang akala namin hindi na babalik pero ito ngayon, nang bibiktima na naman. Nagulat ako sa narinig kong usapan nila nanay. Noon ko lang din po kasi nalaman na meron palang ganong pangyari dito sa bayan namin. Matapos nga yung araw na muntik na ako mabiktima ng aswang hindi na muna kami nagbukas ng karenderya ng halos ilang linggo. Wala po kasing mamamalengke. Pinagpatuloy ko po kasing pag-inom ng lana o langis na ginawa ni Mang Dionisio. Hindi naman kasi ako makakaalis dahil sa tuwing iinom ako nun siguradong magduduwal ako matapos ang ilang minuto. Lumipas nga po ang mga araw at napagdesisyon na namin ni nanay na 3 na lang kaming mamamalengke ni Totoy para kahit paano hindi siya mahirapan sa pagbitbit ng mga pinamalengke. Nang sa gayon, hindi rin ako magkandaligaw at makabili na naman ng produktong may lason. Naging normal na nga po ang mga araw at balik na nga po sa dati ang lahat. Hanggang sa isang araw nga po, kumalat ang balita na may isang matandang babae ang nakitang palutang-lutang sa ilog ng katabing bayan namin. Puro taga at sibat ang likod nito. Pasok po sa deskripsyon ng babaeng ng biktima sa akin ang pagkakasalarawan ng mga saksi. Ayon sa usap-usapan, may nabiktima daw ito sa kabilang bayan.
Namatay daw yung binatilyo at nang pinaglalamayan na daw ito, may kalakihang baboy daw ang namataan na tila nagmamasid sa pinagbuburulan ng binatilyo. Hinabol daw to ng mga naglalamay dahil parang may ideya na sila na hindi yun normal na baboy. At nang maabutan nila bigla na lang daw tumayo at para bang manlalaban. Dahil nasa madami yung kalalakihang humabol, walang nagawa yung baboy kundi tumakas. Pinagtataga nila at binato ng sibat ang likod nito. Bago ito tumalon sa ilog, ang akala nga nila nakatakas na yung nilalang. Hanggang sa kinabukasan nga nakita ng palutang-lutang sa ilog yung matandang babae. Ang nakakapagtaka pa nga nung nasa morgue na raw yung katawan ng matanda tila parang nalusaw na ito at naging butot balat na lang. Para bang tila binabad ito sa asido. At kalaunan nga tuluyan ng natunaw. Simula po nun, wala nang balita ng pangyayanggaw sa bayan namin. Ako naman po, sa awa ng Diyos hindi naman po naging aswang. Bale hanggang dito na lang po yung kwento ko. Sana po kahit papano nagustuhan ng mga tagapakinig nyo. Kung sakali rin pong may maririnig pa ako na kwentong katatakutan dito sa bayan namin, isasend ko po uli sa inyo. Maraming salamat po Batang 90s Horror at more power po sa channel nyo.